Before I enter the kitchen, I always pray, and I always have to put myself in a happy state, and I always have that cup of MX3. Hi, I'm Martin Del Prado. I'm 59 years old, and I'm a chef. The kitchen is really my happy place, and it gives me a lot of pleasure and joy. When you're cooking, you have to make sure that you are in good health. I always try to eat healthy, a lot of vegetables, and I try to get as much rest as I can. And of course, I exercise. A friend of mine recommended MX3. It helped a lot, the product being antioxidant, and it's all natural. I feel the product helped me boost my immune system. I want to cook for as long as I can, and I think MX3 is going to be part of that journey. So now I can say that I do not worry much anymore. The only time that I worry is if I'm running low on my MX3 stocks. I would compare MX3 to salt and pepper, because no matter what cuisine you're cooking, you will always need salt and pepper. You cannot be without it. MX3. Same, pero iba. Energy. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Kayo ba tuloy pa rin pong nakatutok at syempre tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! O, diba? Na nakakaloka. Parang ang layo ng camera ko. O, diba? Ay, pero payat ka tingnan. O, diba? Mapayat na nga ako, Mari. Ako, Naglalagay na ako ng pang-ipit sa likod ng I'm so damit. happy for you, diba? Antayin niyo pong alam mo yung maglaban ng kami bilang mga balingkinitang bakla. Mga baklang balingkinita na ang peg namin. Isang magandang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy na nakatutok sa atin. At syempre gusto ko lang din batiin ang mga taga-barangay West Cramel, San Juan City sa pamumuno po yan. Ayan, ni Kapitan Lino. Ayan, ha? Hindi Cayetano, kundi Lino Trinidad. Lino Trinidad ng Barangay West Cramel. Ayan, makita-kita tayo dyan sa April 20. Ihanda ninyo na po ang inyong mga alay. Tama. Alay! Maraming alay dyan. Talaga? Oo. Bet mo ba? Hindi. Ay, nako na nakakaloka. Siyempre sa mga kabubukas pa naman ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Akala ko sasabihin mong ikaw si Cheryl Cosim for today. Ginagaya ko yung makeup niya. Tsaka yung in fairness, buhok ang ganda niya. mo today, Oh, sabi mo gusto mo ng pink-pink lang eh. Ang taray. Sharon Reyes. Hindi pala Cheryl Cosim. Cheryl Reyes. Cheryl Reyes. Oo. Ay, nako, nakakaloka. Eto na nga, talagang tumungo na tayo sa ating pagchichikahan for today's video. Nako, Mare. Ayan, tumatawa si Ate Cheryl Cosim. Nakikinig ngayon na, ay ate. Nakikita kaya niya tayo. Diba? Hello po sa bumubuo ng Frontline Pilipinas. Tama ba ako, Ate She? Diba? Hello po. Pero eto na nga, chika for today's video. Nako, Mare, mainit ang usap-usapan ngayon. Na para bang alam mo yun, kaya naman daw pala na kumaga parang all out pala at full arms open daw. Paano? Na inaccept, ganun, open arms. Na gusto mo yung umaabot sa iyo yung kamay ko, ayan o. Yung kaya pala daw palang buong, alam mo yun, buong pagbubuka na in-embrace.
Para mas madali ang pasok pag ano. Siyempre, Bukas diba? palad. Ayun. Hindi masyadong maliit pag bukas palad. Bukas Dapat bisig. open arms. Ganon. English na nga lang natin kasi naiiba Oo ang nga. naiiba ang pakahulugan. Bakit buka? Diba? Na nakakaloka. Yun nga daw. Kaya naman daw pala buong bukas nilang tinanggap ang Showtime dahil may pakay daw pala ang GMA7 sa Kapamilya Network. Ano? Dahil nga syempre alam naman natin na kahit papaano, 'di ba, na matagal na sila talagang may iringan between two networks. Nagkaroon pa nga ng network May war. network war before. 'Di ba? Dahil nga syempre pagdating sa abroad, bakit nga ba may ibang mga kapuso artists at kapuso stars na lumilipat papuntang ABS-CBN at kapag ka medyo na bored na sa Kapamilya, lilipat babalik ulit ng Kapuso Network. Dahil pala yan, gusto daw ha, ma-capture ng GMA Network ultimo ang mga audiences abroad. Ng Oo. TFC. Yes. Yung mga ganong aspeto. Dahil kamakailan yata, alam mo bakit nabuksan yung issue na yan? At Bakit? biglang naisip ng mga netizen yan. Dahil kamakailan, di ba, may ginanap na concert ang Oo, show nga Sparkle. daw. Yes. Diba? May Sparkle na ginanap na kung saan nga naman nandun Pinangunahan ni Barbie Forteza at Oo. saka ni David Licauco, si Rurong Madrid, Oo. saka yung Bianca Umali. Oo. Tapos sino pa ba? Tatlo silang love team na nandoon. Oo. Na Kasama yata nila doon si Mr. M. Oo, kasi siya yung head ng Sparkle, 'di ba? Oo. Na para bang sinasabi ng ilan, 'di ba? Kasi 'di ba pumutok nga daw yung balita na ito nga daw ay nag-flop, hindi nga daw masyadong tinangkilik. Kasi hodang kasi syempre hindi pa naman din ganun ka well-known ang mga Sparkle artists pagdating sa abroad. Kaya nga naman siguro daw, alam mo yun, tinanggap or talagang nakipag-project na ang GMA7 daw sa ABS-CBN ay para ma-capture din nila ang mga audiences abroad, lalong-lalo na ang mga TFC subscribers. Actually, magandang technique yan, Mare. Diba? Pero yung Business Oo, pero yung balitang nag-flop, hindi. Kasi hindi nga daw, hindi. may mga picture na kumakalat Correct sa X na talagang dinumog ng tao. Ang chika naman ng True. ibang mga basher, Oo. hindi ba sila hindi pa pa sila mapupuno? Napakaliit lang niya ng venue. Oo, diba? Na kahit papaano. Baka naman kasi siniguro na nila. Oo. Na tipong para mapuno lang yung venue, diba? Tapos makapagpakilala ng mga Sparkle artists. Kasi syempre hindi na malingid sa kalaman natin na si Mr. M galing talaga siya sa Star Magic, Di ba meron namang GMA Pinoy TV sa Oo. ibang bansa? Kaya lang syempre, Mari, ngayon, para daw sinasabi ng ilan, I don't know if it is true, no? Paki-confirm po yung mga magko-comment down. Kasi ang Pinoy TV, hindi ganun kasing alagwa ng TFC subscribers. Oo. Na kung papansinin po natin na kapag ang show ng ABS-CBN, lalo pat pag pinromote na through TFC subscribers, kahit pa sabihin mo yung mga kalalabas lang ng PBB, alam mo yung artist, pagdating doon, tabong-tabo. Oo. Diba? Unlike Sikat na dito, sikat na. unlike dun sa Pinoy TV nila na doon sa abroad na kapag dinala nila kahit mababibigating artista na, medyo, tinatangkili. Kaya lang hindi ganoon kainit ang pagtanggap. Sabi yan ng mga talagang nanonood. Oo. Diba? Tayo wala naman tayong TFC dahil syempre sa Correct. Pilipinas tayo. Wala rin tayong Pinoy TV. Naka-GMA Afford the Box lang kami sa bahay. Diba? Meron pa ba nun? Meron sila. Ah, yung TV oo. Plus ang nawala. Ano pala yung GMA? Uy, wag mong alisin. Oo nga. TV Plus lang ng ABS-CBN yung nategi Na-miss, boom boom. na-miss ko lang pala yung sayaw ni Sarah. Oo. Magandang balita sa inyong lahat. Mga kapitbahay. Ayun. Oo. Yung umaga yun si Sarah Geronimo. Pero yun na nga daw, hindi ba? Sa tulong nga naman, actually maganda yung ginawa. Hindi masama, wala pong negatibo doon kung tanggapin man nila. At alam mo yung makipag-merge sila with ABS-CBN kasi it's a good technique. Gaya ng sinabi mo kanina, di ba? This is a great avenue para kahit papaano ma-hit na rin. Since doon na sila sa GMA Network ma-hit na rin nila yung mga audiences abroad. Magandang pagkakataon nito Diba? para sa kanila pareho. Yes, it's a win-win situation actually. Yun nga sinabi nila, 'di ba? Hindi Correct. ito para kung sino man mag-take advantage kung kanino, sino yung kailangan na ganito. Hindi. It's a win-win situation kasi nawalan sila ng prangkisa, pinatuloy sila. O in exchange naman, sige tulungan namin kayo abroad. 'Di ba? Kaya nga naman sa mga susunod na araw, hindi na rin daw tayo magugulat kung sakali man din napasukin na ng mga Sparkle artist ang Showtime sa GMA7. At saka Mare, sa panahon ngayon, hindi naman imposibleng sikat na din ang mga kapuso Oo. artist sa sa True.
online. Naman. Diba? Kasi all over the world, napapanood naman sila. Correct, Punta ka diba? na sa mga YouTube nila, kilala na si Roro Madrid. Tama, diba? Diba? Si Bianca Umali. Meron pa nakalimutan ko pa yung isa pang love team na nawala sa isip ko. Si Ruru, si Bianca Umaling, si Barbie Fortesa. Basta tatlong magkaka-love team yan na waglit lang. Comment down below nga. Pero yun nga, tayo pinasisinungalingan nga natin. Kaya lang naman umusbong ang balitang ito dahil nga dun sa napapabalitang nag-flop di umano yung lang. concert. Pero ito'y pinasinungalingan na mismo sa pamumuno ni Mr. M sa Sparkle na ito'y walang katotohanan. Bagkus ay tinangkilik din naman sila sa abroad yung kanilang show. Huwag kayong ano-ano dyan. Yung mga humihingi ng complimentary ticket. O, diba? Hindi yan araneta. Uy, mahal lang ticket kapag ganyan mga kasi abroad. Kasi mag-abroad ka pa, diba? Plane ticket pa. Tapos ticket doon. Kung araneta lang yan, okay lang. O, diba? Bigyan kang complimentary. Halos ka presyo ng araneta kapag yung doon. Yung hihingi ka ng 10 complimentary tapos sisingiling. Yung may kakilala tayong ganyan. Pangit ang ganyang ugali. No! Lalo na kapag nagmahalan na yung ticket. Oo, diba? Na nakakaloka. Pero yun nga, diba? Kahit paano naman na wag na natin pong kumbaga parang magsawa na lang din po tayo ng kaiintriga sa GMA at ABS-CBN kasi nandyan na yan Partners na po sila. So kung ano man po yung gawin nila, wala naman din po tayong magagawa kung hindi manood. Kung ayaw nyo naman, may choice din po kayo na hindi manood. Pero in connection of the collaboration, mara na nangyayari ngayon. Napanood mo na ba yung mga chika ni Janos Del Prado? Ay, oo daw. Diba? Diba? Parang off na off. Diba? Na nagpaparinig siya kay Meme Vice Ganda. Oo, yung tipong akala ko yung may mga ganun. Pero hindi pinasinungalingan yun Diba? Marami nagsabi na walang sinabing ganung caption si Si Janos? Hindi, si Meme Vice. Talaga? Pinasinungalingan yung statement na yun na yung sinasabi ni Janos Del Prado ba yan? Tama ba, Del Prado? Oo, yata. Baka Janos de los Santos. Hindi, alam mo. Uy, comment nyo nga. Janus nga siya? Janus C. Ganon. Ganon. Jealousy yun. Jealousy. Bintana pala. Oo, Janos Del Prado ay, nga tama ata. ako. Diba? Ano nakakaloka. Tama pala ako. Akala ko mali ako. Diba? May mga hanas pa siya sa Pero uriratin natin yan sa mga susunod na araw para makakuha tayo ng mga talagang lehitimong iinit pa yan yung issue na yan kasi na tungkol dyan. Parang may kumakampi sa kanya Ay, talaga ba? Napanood ko kahapon. Feeling ko na naman ang mga kampo ng yan. Tatlong bibi. Wak. Nakakaloka. Uy, pero bago tayo tuluyan magtapos, gusto ko pong batiin ang lahat po ng staff and crew. And crew ng Arena Plus dyan sa may Echo Tower, BGC Taguig. Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa pamumuno po. Ayan, ng napakagwapo at napakakisig na si Christian Nakazawa. Hi, Sir Christian. Nakatutok ba si Sir Christian sa atin ngayon? Tutok. Hi, Sir. Tinutukan. Tinutukan ko. Nilapitan ko. Sige. Ay, Ma'am Susie and Sir Nino, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat po ng mga nandyan sa Echo Tower yan ng Arena Plus office. Tururu. At syempre batiin na rin natin, of course, nandyan na rin napunta na rin tayo ng BGC. Batiin ko lang po ang QC chapter ng Red Cross. Hello po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo sa pamumuno ni Governor Isla. Maraming salamat po dahil kahapon nagpunta tayo dyan. Dahil may gagawin tayong project with them sa darating na Lunes dyan sa Quezon City Memorial Circle. Ang taray. Diba? Mukhang magkakaroon ng collaboration with Red Cross. Diba? Kaya tabayanan nyo yan sa mga susunod na araw ang announcement at details kung ano man yan. Well, in the meantime, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At ano pa rin ang Baklita sa Woo Woo! Ay, mali, tatlo. Sorry. Okay na. Abulin ko. Woo! Hinabol yung pangatlo. Siyempre tayo pa rin ang Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.